Hindi mapapatawad ni Jordan si Hailey kahit na hanggang ngayon ay may nararamdaman pa ito para sa kanya. Maraming magagandang babae ang nakilala ni Jordan pagkatapos niyang makipagdiborsyo, tulad nina Victoria, ang magandang deputy president ng korporasyon, at Ashley, ang sexing sekretarya. Nakilala pa niya si Elle, ang bata at energetic na babae na may magandang figura. Dahil sa katayuan na yon ni Jordan, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang makakuha ng isang kasintahan. Gayunpaman, hindi niya nagustuhan ang alinman sa mga ito. Gayunpaman, kahit na hindi pa siya nakaka-get over kay Hailey at hindi siya pisikal na niloko, ayaw makipagbalikan ni Jordan sa kanya. Samantala, kausap ni Diana si Lily mag-isa sa kwarto niya. Gabi na noon at sobrang tahimik. Ang dalawang matatandang babae, na ang edad ay umabot sa halos 200 taong gulang, ay nagsalita ng napakalambot. Hinawakan ni Diana ang kamay ni Lily at malungkot na sinabi, "Lily, dahil alam mo na ang pagkakakilanlan ni Jordan noon pa man, bakit hindi mo sinabi sa akin?" Sabi ni Lily, "Diana, kapatid ko inutusan ako na huwag sabihin sa inyo ang tungkol dito, pasensya na." Bumuntong hininga si Diana at sinabing, "Lily, sasabihin ko sa iyo ang totoo, ngunit kailangan mong manatili doon." Nasa kritikal na panganib ngayon ang buhay ni Lily, at halos hindi niya maimulat ang kanyang mga mata, kaya tiyak na hindi niya kakayanin ang suntok. Kung sinabi ni Diana sa kanya ang totoo, malamang nasisipain niya ang balde. Gayunpaman, gusto pa rin ni Diana na sabihin sa kanya ang totoo dahil sinisisi niya si Lily sa pagtatago ng katotohanan sa kanya. Kung hindi papakawalan ng mga Camden ang isang mayamang manugang tulad ni Jordan. Sinabi ni Diana, "Sasabihin ko sa iyo ang totoo, niloko ni Hailey si Jordan, at silang dalawa ay naghiwalay." Pagkatapos sabihin yon, nag-alala si Diana na ang kanyang mga salita ay maaaring maging sanhi ng pagkamatay ni Lily sa pagkabalisa. Gayunpaman, laking gulat ni Diana, walang gaanong reaksyon si Lily dahil matagal na niyang nalaman ang tungkol sa hiwalayan. Malungkot na pagpapatuloy ni Diana, hindi lang iyon. Matapos hiwalayan si Jordan, pinakasalan ni Hailey ang lalaking niloko niya kay Jordan, ngunit ngayon, hiniwalayan na rin niya ang lalaking iyon. Isa na siyang dalawang hiwalay na babae ngayon. Sinasabi ng ilang tao na bumababa ang halaga ng isang babae sa bawat paghihiwalay niya. Kahit gaano pa kaganda si Hailey, natatakot akong walang mayamang saon ang gustong pakasalan siya sa hinaharap. Naluluha na si Diana pero hindi pa rin nagre-react si Lily. Inalo pa ni Lily si Diana. "Diana, huwag kang masyadong magalit ni." Napatulala si Diana. Paano makakayanan ng isang namamatay na tao ang gayong matinding emosyonal na dago? Umiti pa si Lily na ikinagulat ni Diana. Nakangiting sabi ni Lily, "Diana, ayos lang, Hailey at Jordan hindi makapag-divorce." Nagtatakang tanong ni Diana, "Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi sila makapag-divorce?" "Nakita ko na ang divorce papers. Pinirmahan nila ito sa opisina ng abogado." "Paano magiging peke?" Tumango si Lily at sinabing, "Hindi valid ang divorce." Gulat na tanong ni Diana, "Pwede ba eh?" Sa sandaling ito, malabo na niyang hulaan ang katotohanan. Sabi ni Lily, "Sigurado akong alam mo kung gaano kaingat ang kapatid ko. Bago siya umalis, hindi niya sinabi sa iyo ang totoo. Siya nakapag-ayos na siya bago siya pumasa." Nang makita kung gaano kahirap para kay Lily na magsalita, nagpasya si Diana na sabihin ang haka-haka na nasa isip niya. "Lily, nahulaan ba ng kapatid mo na matagal nang maghihiwalay sina Hailey at Jordan? Kaya inayos niya na pawalang bisa ng mga abogado ang mga papeles ng diborsyo ni Hailey at Jordan, ganoon ba?" Tumango si Lily at sinabing, "Lahat ng staff at abogado na nagtatrabaho sa firm na pinuntahan ni Hailey ay lahat ay binigyan ng tagubilin ng kapatid ko. Hindi pwedeng magkamali." Tuwang-tuwa si Diana. Nagmamadali siyang lumabas ng kwarto at sinigaw ang pangalan ni Benedict. Si Benedict ay naninigarilyo sa labas ng bahay. Nang marinig niya ang tawag ni Diana, dali-dali siyang huminto sa kanyang sigarilyo at naglakad. Nang marinig ng mga Blaine ang tawag ni Lily ay mabilis silang tumakbo dahil akala nila ay dumaan na si Diana. "Benedict, magpadala ka ng isang tao para tingnan ang kasalukuyang marital status ni Hailey. Alamin kung ang kanyang legal na asawa ay si Jordan pa rin." Sabi ni Diana na parang kinikilig. Sabi ni Benedict, "Nay, gulong-gulo ka ba? Nakipaghiwalay pa siya kay Tyler. Paano magiging si Jordan ang asawa niya?" Agad siyang sinampal ni Diana at sinaway, "Walang anuman, tingnan mo lang."
Agad na kinuha ni Benedict ang kanyang cellphone para i-check gamit ang internet dahil halos lahat ay available sa internet ngayon. Gayunpaman, napagtanto niya na makukuha lamang niya ang opisyal na record ng kasal ni Hailey mula sa tanggapan ng clerk ng lungsod. Kaya naman, wala siyang pagpipilian kundi tawagan ang isang kaibigan at hilingin sa kanyang kaibigan na makipag-ugnayan sa isang taong nagtatrabaho sa tanggapan ng clerk ng lungsod. Makalipas ang kalahating oras, nakatanggap ng tawag si Benedict. Nahanap ko na, Benedict. Nakasaad dito na si Hailey Camden ay kasal sa isang asawang nagdangalang Jordan Steele. Napatulala si Benedict pagkatapos niyang marinig iyon. Paano nangyari ito? Nang makitang gulat na gulat si Benedict, nagmamadaling nagtanong si Diana, paano na? Nakahanap ka na ba ng record? Tumanggo si Benedict at sinabing, nakasaad sa record na kasal pa rin si Hailey. Sino ang asawa? Sabihin mo dali. Sabik na sabik si Diana. Sinabi ni Benedict, Jordan. Tumingala si Diana at napabulala sa tuwa, haha, matanda. Mayroon kang mahusay na pananaw. Nailigtas mo ang mga Camden. Anong mali? Anong problema? Nagulat si Sylvie sa boses ni Diana at umakbay din. Matapos ikwento ni Benedict kay Sylvie ang nangyari, nag-hysterical din si Sylvie sa looban. Tuwang-tuwang sabi ni Diana, bilisan mo, dalhin mo sina Jordan at Hailey sa kwarto ni Lily. Sumugod si Sylvie sa kwarto ni na Hailey at Jordan at walang pag-aalinlangan silang hinila pataas. Pagkatapos ay hinila niya sila papunta sa kwarto ni Lily. Naisip ni na Jordan at Hailey na sinipa ni Lily ang balde, kaya sumunod sila, ngunit nataranta sila kung bakit nakangiti si Sylvie. Hindi ba siya dapat malungkot sa pagpanaw ni Lola Lily? Nang makarating sila sa kwarto ni Lily, napagtanto nilang buhay pa ito. Tuwang-tuwang sabi ni Diana, Jordan, Hailey, hindi pa kayo hiwalay. Ang mga divorce paper na iyong pinirmahan ay hindi wasto. Sila ay talagang walang bisa. Katulad din, fake rin ang marriage certificate ni na Hailey at Tyler. Walang mga tala sa pampublikong pagpapatala. Hindi makapaniwala si Hailey. Totoo ba yun? Lola, ibig sabihin ba niyan na kami ni Jordan legal pa rin ang kasal? Ang gusto lang niya ay magpakasal muli kay Jordan. Ito ay lumabas na wala siyang kailangang gawin. Napatulala din si Jordan. Bago siya dumating ay may malabong pakiramdam siya na may mali, ngunit naisip niya na dahil alam ni Lily ang totoo, imposibleng wala itong gagawin sa kanilang hiwalayan. Nagtanim na pala sila ng mga snitches sa opisina ng abogado. Gayunpaman, tinawagan ni Jordan si Butler Frank upang kumpirmahin pa ang katotohanan. Butler Frank, pakitingnan ang katayuan ng aking kasal sa mga pampublikong record. Madilim ang ilaw sa kwarto ni Lily, at si Lily ay nakahiga sa kama, halos nakapikit ang mga talukap niya habang nasa bingit ng kamatayan. Si Diana ay nakaupo sa tabi niya habang ang iba pang mga Camden ay nakatayo sa gilid. Lahat sila ay naghihintay sa sagot ni Butler Frank. Alam nila na si Jordan ang presidente ng Ace Corporation at ang pinakamaimpluwensyang figure sa business circle ng Orlando. Sa kanyang kapangyarihan at katayuan, madali niyang nalaman ang katotohanan. Nababalisa at natatakot sina Benedict at Sylvie na baka peke ang impormasyong nalaman nila mula sa kaibigan ni Benedict. Pagpalain tayo ng Diyos, naway totoo ang impormasyong nalaman ni Benedict. Walang tigil ang dasal ni Sylvie. Buzz! Nagsimulang tumunog ang Porsche design na cellphone ni Jordan, at lahat ay napabuntong hininga. Sinulyapan ni Jordan ang screen ng telepono, doon ko lang napagtanto na hindi pala tawag iyon mula kay Butler Frank kundi isang numerong hindi niya kilala. Hello, sagot ni Jordan sa telepono. Sinabi ng tumatawag, Hello, Mr. Jordan Steele, ako ang direktor ng City of Orlando City Clerk's Office. Ang pangalan ko ay David J. Hello, Mr. J, magalang nabati ni Jordan. Bilang tugon, sinabi ni David, ikinalulungkot kong ipaalam sa iyo na ang iyong nakaraang diborsyo kay Miss Hailey Camden ay hindi na itala sa sistema ng mga pampublikong talaan ng kasal. At ang mga papeles ng diborsyo na iyong pinirmahan ay hindi wasto dahil hindi pa ito opisyal na naihain. Sa makatuwid, ikaw at si Miss Hailey Camden ay legal pa ring kasal. Gayon din, ang sertipiko ng kasal na natanggap ni na Miss Hailey Camden at Mr. Tyler Collins ay hindi rin wasto, tulad ng kanilang mga papeles sa diborsyo. Mr. Steele, natukoy na namin ang empleyadong humawak ng iyong aplikasyon sa diborsyo, at siya ay sinuspinde na ngayon. Bibigyan kita ng detalyadong paliwanag at paghingi ng tawad bukas ng umaga.
Mr. Steele at Miss Camden, kung gusto mong mag-file muli ng divorce, maaari ko itong iproseso para sa iyo ng personal. Ginagaranti ako na hindi na mauulit ang parehong pagkakamali. Walang pakialam na sinabi ni Jordan, kakausapin kita tungkol sa diborsyo kapag may pagkakataon ako sa ibang araw. Naramdaman ni Jordan na tiyak na hindi papayag si Hailey na hiwalayan siya ngayon. Pagkatapos ibaba ang tawag, nag-aalalang nagtanong si Hailey, Jordan, ano ang kinalabasan? Sabi ni Jordan, we are still legally married, and the divorce papers that we signed, as well as the certificate of your marriage to Tyler, are all null and void. Ay! Tuwang-tuwang tumalon si Hailey sa kwarto ni Lily. Ang lahat ng mga Camden maliban kay Elle ay nasa Cloud9 at ganap na nakalimutan na may isang matandang babae sa kanyang kamatayan sa tabi mismo nila. Jordan. Sa sandaling ito, mahinang tinawag ni Lily si Jordan. Lumapit si Jordan habang hinawakan ni Lily ang kamay niya at sinabing, I'm sorry anyway brother. Ngumiti si Jordan at sinabing, ayos lang po, Lola Lily. Talagang hinahangaan ko ang lolo ni Hailey dahil alam ko ng maaga na ang mga Camden ay tiyak na hiwalayan ako ni Hailey dahil sila ay isang grupo ng mga mercenaryong snob. Kaya niya ginawa ang mga arrangement na yon. Siguradong galit na galit si Jordan dahil nalinlang siya. Gayunpaman, ngayong naghihingalo na si Lily, hindi na nakapagsalita si Jordan ng kahit ano na masyadong masakit sa harap niya. Kaya naman, maaari lamang niyang samantalahin ang pagkakataon na gumawa ng isang mapanuksong pangungusap at tumalon sa Camdens. Sabi ni Lily, wala na akong masyadong oras. Malapit na akong sumama sa kapatid ko. Bago ako pumasa, gusto kong mag-request sa'yo. Medyo melancholic si Jordan dahil nadiskubre niyang hirap ng huminga si Lily. Pakiusap. Dahan-dahang huminga si Lily at sinabing, huwag-huwag hiwalayan si Hailey. Natulala si Jordan. Hindi niya inaasahan na iyon na ang huling hiling ni Lily. Sa pagkakataong ito ay napaluhod kaagad si Hailey sa harapan ni Jordan na puno ng luha ang mga mata. Hubby, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Siguradong mamahalin kita ng husto, pangako, hinding-hindi na ako makikisali pa sa ibang lalaki. Nakiusap din si Sylvie, Jordan, tingnan mo ang ganda ni Hailey. At saka, virgin pa siya at 3 taon na siyang kasal sa'yo. Kaya mo bang makita ang napakagandang asawa mo na ikinakasal sa iba? Dahil naiintindihan ni Sylvie ang pagiging makasarili ng mga lalaki, sinabi niya ang mga katagang iyon para isipin ni Jordan na magkukunwari lang siya kapag hindi siya nagkabalikan ni Hailey. Sa sobrang komplikado, iginiit ni Jordan, paumanhin, Lola Lily, maaari akong sumang-ayon sa anumang bagay maliban dito. Agad na lumubog ang puso ng mga Camden. Bumangon naman si Lily sa higaan at tila bumaba matapos makitang pilit na hiwalayan ni Jordan si Hailey. Mom, anong ginagawa mo? Mabilis ding naglakad si Devon na nasa pintuan. Sabi ni Lily, tulungan mo ako bumangon sa kama. Galit na sabi ni Devon na nasa kritikal na kondisyon ka. Hindi ka na makabangon. Nakikiusap ako, humiga ka na lang sa kama. Matagal nang nasa higaan si Lily at wala man lang lakas para bumangon. Gayunpaman, pinilit pa rin niyang gawin ito. Dahil sa walang lakas na loob na suwayin siya, walang magawa si Devon kundi tulungan siyang bumangon sa kama. Tumingin si Lily kay Jordan at napaluhod na ikinagulat ng lahat. Please bigyan mo ng pangalawang pagkakataon si Hailey. Lola Lily. Mabilis na pumunta si Jordan at hinawakan si Lily. Hindi niya inaasahan na lumuhod si Lily at magsusumamo para kay Hailey ilang sandali bago ito mamatay. Nang makita ang inaasal ng kanyang ina ay lumuhod si Devon sa harap ni Jordan na lumuluhang lumuhod. Mr. Steele, alang-alang sa aking ina na nasa edad 70 at malapit nang iwan tayo, mangyaring bigyan siya ng pabor. Hindi naging madali ang mabuhay sa ganoong edad. Bagamat nasa 20s pa lang si Jordan, pakiramdam niya ay matinik ang buhay. Dumaan siya sa iba't ibang pagsubok at paghihirap. Pero mahigit 70 taon nang nabuhay si Lily. Alam ng Diyos kung gaano siya nagdusa sa buhay na ito. At saka, nailigtas na ni Lily ang buhay ni Jordan noon, kaya syempre, hindi niya kayang makita itong umalis sa mundong ito nang nakaluhod na may panghihinayang. Sa kabilang banda, patuloy na lumuhod si Hailey at lumuluhang nakikiusap, Hubby, I really know and my mistakes. Please, patawarin mo na lang ako. Siguro lahat ay kalooban ng Diyos. Napabuntong hininga si Jordan, tumingin kay Lily, at sinabing, okay, I promise you that it will give her another chance. Hanggat hindi magsisimula ng diborsyo si Hailey, hindi ko gagawin.
Magaling din. Pagkasabi nun, biglang pumikit si Lily at tuluyan nang umalis sa mundong ito. Lola Lily! Lily! Napuno ng hangin ang boses ni na Hailey at Diana, at lumuhod sila sa tabi ng kama habang umiiyak ng malakas. Mas malakas pa ang iyak nila kaysa sa mga anak ni Lily. Alam ni Jordan na malamang ay umiiyak din sila sa tuwa. Ang presidente ng Ace Corporation, na son din ng isang bilyonaryong pamilya, sa wakas ay naging manugang na naman nila. Pagkalipas ng 2 araw, umalis si Jordan at ang mga Camden sa South Daytona pagkatapos tumulong sa libing at libing. Nakaupo sina Jordan at Hailey sa backseat ng limited edition na may Batch Landaulet luxury car, magkahawak kamay at mukhang tuwang-tuwa. Magiliw na tanong ni Hailey, "Hubby, gusto kong imbitahan ang ilan sa mga dati kong kaklase sa kolehiyo sa aming tahanan para sa isang selebrasyon ngayong gabi. Pwede ba?" Natural na hindi na kailangang humingi ni Hailey ng opinyon ni Jordan kung babalik sila sa malaking apartment sa residential estate ng New City. Malinaw na tinutukoy ni Hailey ang villa ni Jordan sa Rose Garden. Dahil kasal sila, natural na sa kanya ang tahanan ni Jordan, naisip niya. Hindi na naiinis sa paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya, sinabi ni Jordan, namatay si Grandaunt Lily. Ano ang dapat ipagdiwang? Sabi ni Hailey, para ipagdiwang ang aming kasal. Ile! Mapaglarong sinuntok ni Hailey si Jordan. Kagabi, sa wakas ay natapos na nina Jordan at Hailey ang kanilang kasal sa loob ng 3 taon na naging isang bumpy ride na puno ng ups and downs. Noong una, hindi intensyon ni Jordan na maging intimate kay Hailey, pero pilit niyang sinisikap na iyon siya. At saka, nangako na si Jordan kay Lily na bibigyan ng isa pang pagkakataon si Hailey. Ang hindi makatulog kasama si Hailey sa nakalipas na 3 taon ay isa sa pinakamalaking pinagsisisihan ni Jordan. Bilang isang tao na may mga pangangailangang sexual, hindi niya napigilan ang sarili. Pagkatapos kagabi, na-verify ni Jordan na hindi talaga natulog si Hailey kay Tyler noon na ikinatuwa niya. Okay, pwede mong imbitahan ang mga dati mong kaklase kung gusto mo. Naalala ni Jordan na marami sa mga dating kaklase ni Hailey sa kolehiyo ay mga lokal na lungsod o mga mamamayan mula sa ibang mga lungsod, ngunit nagpatuloy sa pananatili sa Orlando pagkatapos ng graduation. Sila rin ay isang grupo ng mga snob na dating mababa ang tingin kay Jordan. Kaya naman, gustong makita ni Jordan ang magiging saloobin nila sa kanya ngayong gabi. Salamat, hubby. Kinurot ni Hailey si Jordan sa pisngi ng masuyo. Pagkatapos, ipinatong muli ni Hailey ang kanyang ulo sa balikat ni Jordan. Naisip niya, hubby, gusto ko talagang pumunta sa villa na binili mo sa Phuket Grabe. Gusto ko ring makilala ang iyong mga lolo't lola, mga magulang, mga kapatid, at mga kapatid na babae. Gusto kong malaman nilang lahat na asawa mo ako. 7:00 ng gabi sa Rose Garden Villa. Dumating si Rachel, kasama ang 5 o 6 na batang babae sa kanilang early 20s, sa villa ni Jordan. Pagpasok nila ay pinuri nila ang interior design at decor ng mansion, pati na ang mga mamahaling muebles at burloloy na hindi pa nila nakita. Hailey, napakayaman ng asawa mo. Hindi pa ako nakakita ng ganito kagandang bahay. Mr. Steele, bagay na bagay ka kay Hailey. Pareho kayong maganda at mayaman. Kailan mo balak magkaanak? Hindi kami makapaghintay na dumalo sa iyong baby shower. Nang marinig ang mga papuri ng dati niyang mga kaklase, nagsimulang magyabang si Hailey. Nahihiya noon si Hailey na ilabas si Jordan para makipagkita sa kanyang mga kaklase dahil alam niyang mersenaryo sila. Alam niyang tiyak na asa rin siya ng mga ito tungkol sa pagiging live-in na asawa ni Jordan. Ngayong nalaman nilang si Jordan ang presidente ng Ace Corporation, nagsimula silang inggit kay Hailey. Sabi ni Hailey, pinaplano namin ni Jordan na magka-baby kamakailan. Kung papalarin tayo, dapat magkaroon tayo ng tinapay sa oven sa lalong madaling panahon. Sabi ng isa sa kanila, hayaan mo akong gumawa ng kalkulasyon para sa iyo. Kung mabuntis ka ngayong buwan, ang sanggol ay ipanganak sa Pebrero sa susunod na taon. Aling horoscope sign yon? Sagot ng isa pang kaklase na may hawak na baso ng alak, ang sanggol ay maaaring Aquarius o Pisces. Hailey, umaasa ka bang maging Aquarius o Pisces ang baby mo? Ang isa pa sa kanila ay tumawa ng tawa, basta kay Mr. Steele, hindi na siguro mahalaga kung ano ang horoscope sign ng baby. Hahaha, syempre, magiging baby ni Mr. Steele. Nagsimulang magkwentuhan ang mga babae dahil sa alak. Matapos silang batiin ay umalis na si Jordan. Sa totoo lang ay mga platonic na kaibigan lang sila ni Hailey,
at dahil hinamak nila si Jordan noon, hindi na niya kailangang i-entertain ang mga ito. Ang layunin ni Hailey sa pag-imbita sa kanila ay upang ipakita sa kanya pa rin. Sa totoo lang, wala siyang masyadong karaniwang paksang pag-uusapan sa kanila. Noong college, lihim na ayaw nila kay Hailey dahil naiinggit sila sa kagandahan nito. Matapos malaman na nagpakasal si Hailey sa isang walang kabuluhan, palihim nilang kinukutya siya noon pa man. Makalipas ang 1 oras o higit pang pag-uusap, pumunta sina Rachel at Hailey sa ikalawang palapag upang uminom habang ang iba ay nanatili sa unang palapag upang tikman ang ilang sikat na alak na dinala ni Jordan mula sa ibang bansa. Kumuha pa sila ng ilang larawan at video na pagkatapos ay ipinost nila sa TikTok at Instagram. Tumayo si Rachel sa harap ng parapet na may hawak na baso ng alak. Sinulyapan ang mga hamak na dating kaklase ni Hailey sa kolehiyo, si Rachel Quinn ay tumawa ng mapang-asar. Pagkatapos ay lumingon siya para tanungin si Hailey, "Hailey, natulog ka na ba ni Jordan?" Tumango si Hailey bilang tagumpay. Nagpatuloy si Rachel, wala ba siyang pinaghihinalaan? Sagot ni Hailey, "Siyempre hindi." Sabi ni Rachel, "Mabuti naman. Ira the way, kumusta na ang mga asset mo ngayon? Ito ba ay magiging ayon sa nakaraang prenuptial agreement?" Nauna nang lumagda sina Hailey at Jordan sa isang prenuptial agreement na nagsasaad na ang kanilang mga individual na ari-arian ay pinananatiling hiwalay. Kung ganoon, walang kinalaman kay Hailey ang villa, luxury cars, at kumpanyang pag-aari ni Jordan. Pinapirma ng mga Camden si Jordan sa prenuptial agreement dahil natatakot sila na samantalahin niya sila. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, ito ay kabaligtaran. Natakot ang Stiles na samantalahin ng mga Camden. Sinabi ni Hailey, "Tinanong ko si Jordan, at sinabi niya na kailangan niyang pumunta sa England upang makita ang kanyang lolo, at kapag natanggap ko ang kanyang pag-apruba, isasama niya ako bilang isa sa mga tagapagmana." Mapilit na sinabi ni Rachel, "Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at pumunta sa England. Para saan mo itinatayo ang pagtitipon na ito, mahal? Alin ang mas mahalaga? Ang pinakamahalaga ngayon ay hindi ang kasal mo pa rin kay Jordan, kundi ang mga asset ng Stiles." Hindi uminom si Hailey dahil sinusubukan niyang mabuntis. Kaya naman, humigop siya ng tubig at sinabing, "Anong nagmamadali? We're trying to have a baby now, at dahil mahal na mahal ako ni Jordan, siguradong tatanggapin ako ng Stiles, huwag kang mag-alala." Rachel said with a helpless expression, "Confident ka talaga, ha? Hindi ka ba natatakot na baka hanapin ni Tyler si Jordan at sabihin sa kanya ang ginawa niyong dalawa noong araw na yon?" Ngumisi si Hailey at sinabing, hindi na niya kayang iligtas ang sarili niyang puwet ngayon. Magsabi ng totoo. Well, hindi niya gagawin unless may death wish siya. Sina Salvatore at Pablo Dalton ay parehong kampo ng asawa ko. Nag-aalalang sabi ni Rachel, narinig kong pumunta siya sa New York para hanapin ang mga Huxley. Napakalakas ng mga Huxley, at kahit mataas ang katayuan ng mga Steele, lumipat na sa ibang bansa ang lolo ni Jordan. Tiyak na hindi sila kasing lakas ng mga Huxley sa bansang ito. Walang pakialam na sabi ni Hailey, kahit si Rosie ay isang Huxley, galit ang pamilya niya sa mga Collin, kaya wala silang pakialam kay Tyler. Huwag kang mag-alala, mas alam ko ang tungkol sa Collins at Huxleys kaysa sayo. Hindi sasaktan ng mga Huxley ang Stiles para sa kapakanan ni Tyler. Hindi na rin nagsalita si Rachel. Itinaas niya ang kanyang wine glass at sinabing, "Well, congratulations in advance, malapit ka ng maging bilyonaryo." "Salamat, honey. Kapag nakuha ko na ang mga ari-arian, bibigyan kita ng ilang milyong dolyar para ipagmalaki ang mga laruan ng lalaki." Hahaha. Itinaas ni Hailey ang baso niya at ikinawit ito sa baso ni Rachel, ang tahanan ng mga Huxley sa New York. Ang New York ang pinakamaunlad na lungsod sa VIA. Sa isang nangungunang distrito ng tirahan sa lungsod, ang presyo ng ari-arian ay malapit sa $3,000 bawat square foot. Nakaluhod si Tyler sa lupa at nakikiusap sa mga Huxley. "Lolo, mangyaring iligtas ang Collins." Pagharap sa isang matandang lalaki, nilunok ni Tyler ang kanyang pagmamataas at napaluhod. Ang matanda ay ang ama ni Rosie, si Arthur Huxley. Si Arthur ang nagtatag ng Breezy Express, isa sa mga nangungunang kumpanya ng domestic courier sa bansa. Hindi nag-iisa si Arthur sa bahay. Naroon din ang kanyang anak na si Dave at ang asawa ni Dave na si Emily Weldon. Naroon din ang mga anak ni Dave, sina Shane Huxley at Kaden Huxley, na mga pinsan ni Tyler. Ang 25 anyos na si Shane ay may mature at stable na hitsura,
habang ang 22 anyos na si Kaiden ay matangkad, slim, at mabait. Napangisi si Kaiden, hindi ba't kahanga-hanga ang iyong ama? Bakit ka humihingi ng tulong sa amin? Naaalala ko na siya ay talagang mayabang at mayabang nang dumating siya upang bisitahin kami pagkatapos na mailista ang kanyang kumpanya ilang taon na ang nakalilipas. Sinabi ni Arthur kay Tyler, "Tyler, kahit na lumuhod ang nanay mo sa akin ngayon, hindi ko ililigtas si Leonard Collins." Noon, nakapag-ayos na ako para sa kasal ni Rosie. Kung pumayag siya noon, ang negosyo ko ngayon mas lalo pang umunlad. Sa oras na yon, sumalungat si Rosie sa kagustuhan ng kanyang pamilya at pinakasalan si Leonard, na labis na ikinagalit ni Arthur. Sa buong panahon, hindi pa kinilala ni Arthur si Leonard bilang kanyang manugang. Sabi ni Tyler, "Bueno, kahit na hindi mo iligtas ang aking ama, wala ka bang pakialam sa pagmamalaki ng mga Huxley? Anong ibig mong sabihin dyan?" Tanong ni Arthur habang nakatalikod ang mga kamay. Curious din si Emily habang nakatingin kay Tyler habang umiinom ng tubig sa teacup niya. Biglang namula ang mukha ni Tyler at nakaramdam siya ng sobrang hiya. "Kilala mo ba si Jordan Steele?" Natatawang sabi ni Kaiden, "Haha, yung batang presidente ng Ace Corporation, who at most, millions lang ang assets, di ba? Nabalitaan kong inagaw mo ang kanyang asawa at nauwi sa pagdawit sa iyong pamilya, na naging dahilan upang sila ay nasa kalunos-lunos na kalagayan. Napakawalang kwenta mo. Hindi mo kayang harapin ang isang maliit na pritong katulad niya." Tuluyan ng binaliwala ni Kaiden si Jordan, na siyang inaasahan ni Tyler na makita. Kung kahit ang mga Huxley ay natatakot kay Jordan, hindi siya makakapaghiganti. Tanong ni Shane, "Ano ang kinalaman ni Jordan Steele sa pagmamataas at reputasyon ng aming pamilya?" Pinipigilan ang kanyang galit, sinabi ni Tyler nang may pananakot, "Ang hayop na si Jordan Steele ay natulog sa aking ina." Iniluwa ni Emily ang subo ng tubig na katatapos lang niyang inumin. Ang mga miyembro ng prestihiyosong pamilya ay partikular sa mga asal at kagandahang asal, kaya kumuha siya ng isang piraso ng tissue paper at pinunasan ang kanyang bibig bago yumuko para patuyuin ang tubig. Habang ginagawa iyon, nagtanong siya, "Tyler, hindi ba si Jordan Steele ang karibal mo sa pag-ibig? Dapat kasing edad mo siya, di ba? Paano siya natulog sa iyong ina?" Halatang galit ang mga Huxley. Kahit na ano, si Rosie ay isang Huxley pa rin at siya ay palaging isang marangal at matikas na babae na hindi kailanman ikinahiya ang mga Huxley. Gayunpaman, isang kahiyahiyang bagay ang nangyari ngayon. Sa sandaling ito, naggangalit si Dave, kumuha ng tasa ng tsaa at binasag ito sa lupa. Puno ng nakamamatay na tingin ang mga mata ni Dave habang nakatitig kay Tyler at sumigaw, "Siguro ginawa ito ni Rosie para iligtas ang hamak mong buhay. Inagaw mo ang asawa ni Jordan at gusto niyang maghiganti sa iyo. Kaya naman ginawa ni Rosie ang ginawa niya." Malinaw, mahal at nagmamalasakit pa rin si Dave sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Kung hindi, hindi siya magagalit. Natakot si Tyler at nagpaliwanag, "Hindi. Sinadya ito ni Jordan. Sinabi niya na gusto niyang matulog kasama ang mga babae ng pamilya Huxley." "Anong sabi mo? Kalokohan." Galit na galit sina Shane at Kaiden, at sabay-sabay silang humakbang patungo kay Tyler, nakaramdam ng matinding pagnanasa na patayin siya. Ang kanyang mga salita ay talagang ikinagalit ng lahat ng mga Huxley. Ito ay isang malaking provocation. Isang sukdulang provocation. Itinaas ni Tyler ang kanyang kanang kamay at bumulalas, "I swear sinabi ni Jordan sa akin." Galit na galit si Shane. "Lolo, tatay, si Jordan ay isang tycoon mula sa Orlando, kaya sa tingin niya ay maaari siyang maging mayabang at hindi pansinin ang lahat. Kailangan natin siyang turuan ng leksyon." Tumahol si Kaiden na may galit na nakasulat sa buong mukha niya, "Patayin ang hamak na iyon." Gayunpaman, nanatiling tapat si Arthur. "Mas mabuting alamin muna natin ang katotohanan bago magpasya kung ano ang gagawin. Alisin mo muna ang baklang ito. Huwag mo na siyang papasukin ulit." Kinalagkad ni Kaiden si Tyler palabas at sinundan siya hanggang sa elevator pababa. Galit na galit si Tyler sa katotohanang tumanggi silang tulungan siya. "Hindi ko kailangan na sundan mo ako. Kaya kong umalis mag-isa. Hindi na ako lalapit sa iyo para humingi ng tulong sa hinaharap. Isa ka lang grupo ng mga duwag na hindi man lang nangangahas na harapin si Jordan Steele." Sa kanyang pagtataka, biglang inabot ni Kaiden ang isang sigarilyo kay Tyler at sinabing may mapaglarong ngiti, "Nabalitaan ko na si Hailey Camden ay kilala bilang ang pinakamagandang babae sa Orlando, ha?"
Natigilan si Tyler nang makita niyang inaabot siya ni Kaiden ng sigarilyo. Noon pa man ay hinahamak ni Kaiden si Tyler. Kapag binigyan siya ni Tyler ng sigarilyo noon, madalas siyang tumanggi. Bakit si Kaiden ang nagkusa na bigyan ako ng sigarilyo ngayon? Nagustuhan din ba ng playboy na si Kaiden si Hailey? Kinuha ni Tyler ang sigarilyo at tumawa. Hindi lang si Hailey ang pinakamagandang babae sa Orlando, sa palagay ko siya ang pinakagwapong babae sa bansa. Marami na akong nakilalang babae, pero wala pa akong nakitang babaeng mas maganda kaysa kay Hailey. Hindi ako nagyayabang, pero walang sinuman sa mga babae dito sa New York ang makakapantay sa kanya. Ang ngiti ni Kaiden ay unti-unting naging mahalay at perwisyo. Tara, mag-chat tayo sa villa ko. Dinala ni Kaiden si Tyler sa kanyang villa sakay ng kanyang Mercedes G-Wagon. Ang villa na tinitirhan niya ay dinisenyo ng isang kilalang architect sa buong mundo, habang ang interior ay dinisenyo ng isang sikat na dayuhang interior designer. Ang palamuti ng dalawang palapag na villa ay nasa marangyang estilong kontinental. Mayroon ding isang basement at isang lumubog na pribadong patio. Si Tyler ay isang mayamang son, kung tutuusin. Pagdating sa villa ni Kaiden, hindi siya tumingala at humanga sa paghanga tulad ng ginagawa ng isang hillbilly at sa halip ay basta na lang pinuri, ang iyong tahanan ay pinalamusyan ng maayos. Nang makarating siya sa couch, biglang nakita ni Tyler ang isang album ng wedding photos sa upuan at kinuha niya ito para tingnan, nagulat lang. Hindi ba ito ang mga larawan ng kasal namin ni Hailey? Ang mga Huxley ay natural na naimbitahan sa kasal ni na Tyler at Hailey. Naghatid pa si Tyler ng kopya ng kanilang wedding photos kasama ang invitation card sa mga Huxley. Ang pakay niya noon ay ipakita lang na nagpakasal siya sa isang magandang asawa. Sa kanyang sorpresa, wala sa mga Huxley ang dumalo sa kasal, ni hindi sila nagpadala ng anumang mga regalo. Alam ni Tyler na ayaw makipag-ugnayan ng mga Huxley sa mga call-in, kaya naisip niyang matagal nang itinapon sa basurahan ang mga larawan ng kasal na ipinadala niya sa kanila. Hindi niya inaasahan na dinala ito ni Kaiden pauwi at itinago pa. Matapos baliktarin ang mga larawan at makita kung gaano kaganda si Hailey, hindi napigilan ni Tyler na mapabuntong hininga. Napakagandang babae. Sa kasamaang palad, malapit nang malugi ang pamilya ni Tyler, kaya't hindi na sa kanya ang isang magandang babae na tulad niya. Alam ni Tyler na tiyak na iniingatan ni Kaiden ang mga larawan ng kasal dahil nagustuhan niya si Hailey. Kaya naman, tinanong niya, paano ito, buddy? Ang ganda ng dati kong asawa, no? Inutusan ni Kaiden ang kanyang utusan na ibuhos sa kanila ang 2 baso ng alak. Nang maihain ang alak, kumuha siya ng inumin para sa sarili at tumawa. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang napakagandang babae na tulad niya sa Orlando. Ang mga babaeng masasabing nakamamanghang ni Kaiden ay kakaunti at malayo sa mundong ito. Ang mga Huxley ay nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, habang si Kaiden ay matangkad at guwapo. Kailanman ay hindi siya nagkulang na makuha ang puso ng sinumang babaeng niligawan niya. Nabalitaan ni Tyler na maraming sikat na artista at modelo ang natulog ni Kaiden. Itinuro ni Kaiden ang mga larawan ng kasal na hawak ni Tyler, at sinabing, Tyler, paulit-ulit kong tiningnan ang mga larawan ng kasal mo, ngunit napagtanto ko na hindi kayo naghahalikan sa alinman sa mga ito. Tumanggi ba ang napakagandang dilag na hinalikan mo siya? Malinaw, nabigla na si Kaiden kay Hailey. Sabi ni Tyler sa pang-aalipusta, paano ito posible? Matagal ko na siyang sinipingan. Wala kaming kinunan ng kahit anong kissing photos dahil nag-share kami ng kiss sa quotes 2 days before the wedding shoot and I got an allergic reaction after that. Noong mga panahong iyon, nalulugi ang mga negosyong pinag-investan ko at wala ako sa mood na tingnan kung may allergic reaction ako sa lipstick niya. So, wala kaming kissing shot noong araw na yon. Tumango si Kaiden at sinabing kaya nga ang nangyari. Akala ko hindi mo siya hinalikan. Gayunpaman, dapat kang nagyayabang kapag sinabi mong magkasama kayo, hindi ba? Nabalitaan ng mga kaibigan ko sa Orlando na kahit ang mga magulang mo ay nilinaw na hindi kayo ni Hailey ang gumawa ng gawa. Nabalitaan ko na ngayon ay ikinasal muli sina Jordan at Hailey at mahal na mahal pa rin nila ang isa't isa. Kung talagang sumiping ka sa kanyang asawa, paano niya ipagpapatuloy ang pagpapakasal sa kanya? Tumawa si Tyler nang walang sinasabi. Sa halip, inilabas niya ang isang susi ng kotse ng LE at iniwas niya ito sa harap ni Kaiden. Naguguluhang tanong ni Kaiden, bakit? Sa tingin mo ba hindi ko kayang bumili ng LE 7 Series? Tumawa si Tyler at sinabing, tinatrato mo ang iyong Mercedes-Benz G-Wagon na parang laruang kotse.
Paano ako maglalakas loob na ipakita ang aking Nilri Pito series sa harap mo? Buddy, mukhang susi ito ng kotse, pero isa talaga itong secret voice recorder. Voice recorder, nagtatakang tanong ni Kaden. Sabi ni Tyler na may kasamang masamang ngiti, lihim kong ni-record ang buong proseso noong nakitulog ako kay Hailey sa hotel noong isang araw. Kamusta na? Gusto mo bang marinig? Tuwang-tuwa si Kaden. Bagamat walang visual image, gusto pa rin niyang marinig ang boses ni Hailey. Inabot ni Kaden para kunin ito. Agad binawi ni Tyler ang kanyang kamay at sinabing, kung pumayag kang maghiganti para sa akin at mawalan ng pera si Jordan Steele, ibibigay ko ito sa iyo at tutulungan kang makuha din si Hailey. Paano yun tunog? Hindi na iwasang tingnan ni Kaden ang larawan ng kasal, at mas partikular, ang nakakaakit ng ngiti ni Hailey. Binalak niyang turuan ng leksyon si Jordan noong una dahil pala kaibigan si Rosie sa kanya. Ngayong naging premyo na si Hailey, walang dahilan si Kaden para tumanggi. Naman, dahil hindi mapakali si Lolo na harapin si Jordan Steele, ituturo ko ang walang kabuluhang iyon. Pagkasabi niyon ay inagaw niya ang voice recorder na nakadisgis bilang susi ng kotse ng LA. Orlando. Halos hating gabi na nang bumalik si Jordan sa Rose Garden Villa. Sa oras na ito, ang mga dating kaklase ni Hailey sa kolehiyo ay umalis na. Nagulat si Jordan nang dumating ang mga magulang ni Hailey pagkaalis ng mga kaklase niya para tumulong sa paglilinis. Pumasok si Jordan at sinabi sa kanila, hindi mo na kailangang maglinis. May katulong ako. Nagmamadaling lumapit si Sylvie at nagsali ng isang basong tubig kay Jordan. Pagkatapos ay sinabi niya, mahal kong manugang, tiyak na pagod ka pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Umupo ka at uminom ng tubig. Pagkatapos, itinuro niya ang kalat sa bulwagan at sinabi, ang mga katulong na iyon ay hindi talaga marunong mag-impake. Napakaraming mamahaling palamuti dito. Paano kung hindi sinasadyang masira sila? Wala naman kaming masyadong gagawin ni Benedict. Ituturing na lang natin na workout. Benedict chimed in with a deferential smile. Yes, we'll treat it as a workout. Hindi naman nakakapagod. Walang magawang umiling si Jordan. Sina Benedict at Sylvie ay hindi kailanman nagtrabaho sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawaing bahay sa nakalipas na 3 taon. Hindi na nagsalita pa si Jordan at sa halip ay naglakad papasok. Niyakap siya ni Hailey. Hubby, umuwi ka na. Namiss kita ng sobra. 3 oras pa lang silang magkalayo, pero si Hailey ay umaarte na ng todo-todo sa paglukso nito sa yakap nito. Para sa isang mag-asawa na labis na nagmamahalan sa isa't isa, ang 1 minuto na malayo sa isa't isa ay parang walang hanggan. Si Jordan at Hailey ay hindi kailanman naging ganoon kamahal sa isa't isa noong nakaraan. Bagamat may nararamdaman sila sa isa't isa noon, hinding-hindi ipahahayag ni Hailey ang kanyang nararamdaman para kay Jordan dahil hinamak nito ang pagkakakilanlan nito. Iba na ang mga bagay ngayon. Si Jordan ay naging presidente ng Ace Corporation. Sa kabaligtaran, si Hailey ay naging isang maamo, maaliwalas na babae na napaka-vulnerable at walang magawa na hindi niya kayang tanggalin ang takip ng bote ng mag-isa. Natuwa rin si Jordan. Hinaplos niya ang buhok ni Hailey at sinabing, I'm sorry, natali ako sa trabaho sa opisina, kaya hindi kita nakasama para i-entertain ang mga dati mong kaklase. Ngumiti si Hailey at sinabing, okay lang. Sa totoo lang hindi ako ganoon ka-close sa mga dati kong kaklase sa kolehiyo. Wala kang pakialam sa kanila. Ang tanging kaibigan ko lang na dapat mong seryosohin ay si Rachel. Kumunot ang noo ni Jordan sa pagbanggit kay Rachel. Si Jordan ay dating live-in husband na mababa ang status sa pamilya, kaya hindi siya naglakas loob na badmouth ang best friend ni Hailey. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon dahil napakamasunuri ni Hailey sa kanya. Kaya naman, sinabi ni Jordan ang kanyang isip. Hailey, alam kong mahigit 1 dekada na kayong matalik na magkaibigan ni Rachel at sobrang malapit sa isa't isa. Gayunpaman, umaasa pa rin ako na layuan mo siya. Ha? Bakit? Nagulat si Hailey. Sabi ni Jordan, may asawa na si Rachel, pero madalas wala ang asawa niya sa mga business trip, kaya sinasamantala niya yon para makipag-date sa ibang lalaki. Ayokong iligaw ka niya. Nakangiting sabi ni Hailey, huwag kang mag-alala, hindi ako magiging katulad niya. Gwapo at mayaman ang asawa ko, hindi ako magsasawang tumingin sa ibang lalaki. Ngumiti nang walang magawa si Jordan. Alam niyang hindi nahuhumaling si Hailey sa mga mas batang hunk tulad ni Rachel.
Kung ikukumpara sa hitsura, mas mahalaga kay Hailey ang kayamanan at katayuan. Sa mga tuntunin ng yaman at katayuan, walang sinuman sa pangkat ng edad bilang Jordan ang maaaring magdulot ng banta sa kanya. Hailey, Jordan. Biglang umakbay ulit si Sylvie at inabot sa kanila ang isang box ng folic acid tablets. Ano ito? Nagtatakang tanong ni Jordan. Ngumiti si Sylvie at sinabing, Jordan, mga folic acid tablets ito. Hindi ba kayo ni Hailey ay nagsusumikap na magka-baby? Ang mga tabletang folic acid ay maaaring maiwasan ang mga congenital neurological disorder sa mga bagong silang. Medyo nakaramdam ng awkward si Jordan. Itong biyenan kong ito ay medyo maalalahanin sa lahat ng aspeto kamakailan. Si Sylvie ay nagluluto ng mga masusustansyang pagkain para sa kanila araw-araw para sa kapakanan ng pagtulong sa kanila na madagdagan ang pagkakataon ng paglilihi. Kinabukasan, maagang dumating si Sylvie para maghanda ng almusal para kina Jordan at Hailey. Mas masarap pa ang almusal kaysa tanghalian, at personal pang inihain ni Sylvie si Jordan ng kanyang pagkain. Mag-ingat ka. Ang init, mahal kong manugang. Sinabi ni Jordan, Nay, maaari mo na lang akong tawaging Jordan. Sige, Jordan, sabi ni Sylvie na nakangiti ng malawak mula tenga hanggang tenga. Hindi na rin tumayo si Benedict sa seremonya. Jordan, hinirang ni Lola si Hailey bilang direktor ng proyekto ng Hailey Residences at ako bilang representante na direktor. Kaya, madalas tayong magkita sa opisina mo. Narinig din ito ni Jordan. Dahil nakipagkasundo na si Hailey sa kanya, ang katayuan niya sa pamilya ay higit pa sa kalagayan ni Herman at ng kanyang mga anak. Ngayon, hindi na pinapahalagahan si Herman. Sabi ni Jordan, no problem, you can come over anytime. Kung may problema ka, pwede mong lapitan si Victoria o ako. Nang marinig ni Jordan na tinatawag si Victoria sa kanyang unang pangalan at tinanggal ang kanyang apelyido, nakaramdam ng matinding selos si Hailey. Agad niyang ibinaba ang kanyang mga kubyertos at nagpout. She said furiously, Hubby, ayoko kay Victoria Clark, she's a brazen hussy, and I'm scared that she might seduce you. Pwede mo ba siyang paalisin? Alam ni Jordan na nagkaroon ng ilang alitan noon sina Hailey at Victoria. Anya, honey, si Victoria ay isang magandang babae na napakagaling sa trabaho. Mas marami siyang kilala kaysa sa akin sa Orlando. Kung tatanggalin ko siya, ang kumpanya ay magkakaroon ng malaking pagkalugi. Medyo hindi nasisiyahan si Hailey. Pwede mo ba akong bigyan ng shares din? Gusto ko rin maging vice president ng Ace Corporation. Hindi agad nakasagot si Jordan. Agad namang sinabi ni Hailey, Jenny, hindi mo naman ako mahal. Ako ang iyong legal na kasal na asawa at ako ang magiging ina ng iyong mga anak. Gayunpaman, hindi ako nakakakuha ng kahit isang sentimo ng iyong pera at hindi ka rin handang magbigay sa akin ng isang maliit na halaga ng mga bahagi. Naagrabyado si Hailey na muntik na siyang umiyak. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Jordan at naisip na ang isang maliit na bahagi ng mga pagbabahagi sa kumpanya ay hindi magiging magkano. Magiging deputy president lang siya sa titulo. Naghahanda si Hailey na magbuntis sa lalong madaling panahon at kapag nabuntis siya, kailangan niyang manatili sa bahay para alagaan ang kanyang pagbubuntis at wala ng oras upang pumunta sa opisina. Kaya naman, naisip niyang hindi big deal ang pagbigyan siya. Kaya naman, nakompromiso si Jordan, sige, bibigyan kita ng bahagi ng shares. Agad na sumilaw si Hailey sa tuwa. Gusto ko ng mas malaking bahagi kaysa kay Victoria Clark. Mas 0.01% lang sa kanya, hehe. Pagkatapos ng almusal, personal na hinatid ni Benedict sina Jordan at Hailey sa Ace Corporation. Namuo ang tensyon nang magkita sina Hailey at Victoria. Ace Corporation. Sina Hailey at Victoria ay parehong nakasuot ng maroon suit na pinagtibay ang sartorial style ng isang dominante, career woman. Ito ay isang piging para sa mga mata ng mga lalaki sa opisina. Biglang hindi nila matukoy kung sino ang mas maganda. Sa hitsura, siguradong mas maganda si Hailey kaysa kay Victoria. Gayunpaman, si Victoria ay mas namumukod tangi sa isang karerang babae kaysa kay Hailey. Napakaganda ng asawa ng presidente. Ang ganda ng asawa ng presidente. Ang mga tauhan ng kumpanya, kabilang ang sekretarya ni Victoria, si Ashley, ay patuloy na sumuso kay Hailey. Tuwang-tuwa rin si Hailey dahil ito ang sandaling pinapangarap niya. Siya na ngayon ang asawa ng amo na hinahangaan, iginagalang, at kinaiinggitan ng lahat. Iyon ang buhay na dati niyang pinapangarap na mamuno.
Hindi nagtagal, nagsagawa ng board meeting si Jordan. Sa pulong, inihayag ni Jordan na ililipat niya ang 5% ng kanyang mga bahagi kay Hailey. Itinalaga niya siya bilang co-deputy president ng kumpanya. Sa kanyang kasalukuyang posisyon at pagbabahagi, maaari na ngayong maging pantay si Hailey kay Victoria. Dahil abala si Jordan at madaming dapat asikasuhin, wala siyang oras para samahan si Hailey. Gayunpaman, kumilos si Hailey at sinabing hindi niya istorbohin si Jordan at humingi ng tulong kay Victoria kung kailangan niya. Si Hailey ang nagkusa na pumunta sa opisina ni Victoria. Sumunod naman si Victoria sa likod niya at saka isinara ang pinto pagkapasok nila. Sabi ni Victoria, "Congratulations, Miss Camden. Hindi ko akalain na maililigtas mo ang naghihinalo mong pagsasama at babalikan ang nangyari, kahit na nahuhulog ka na." Sa opinyon ni Victoria, ang kasal ni Hailey at Jordan ay dapat na imposibleng mailigtas. Ang panloloko sa kanya ni Hailey ay hindi matiis at hindi mapapatawad. Hindi lamang siya naging taksil, ngunit hindi rin siya nagsisi at patuloy na insultuhin si Jordan ng malupit. Naisip ni Victoria na imposibleng magkabalikan sila. Gayunpaman, kasal pa rin ngayon si Hailey kay Jordan at naging deputy president pa nga ng Ace Corporation. Ngumiti si Hailey at walang pigil na umupo sa upuan ni Victoria sa opisina nito. Sinabi ng lahat na ikaw ang pinakamaganda at may kakayahang babae sa mundo ng negosyo ng Orlando, na madaling masupil kahit na ang pinakadominante at mapang-akit na presidente ng kumpanya, sabi niya sabay cross legs. Maging ang aking lola ay pinupuri ka sa lahat ng oras at palaging sinasabi sa akin na matuto mula sa iyo. Ngayon, alam mo na kung sino ang mas may kakayahan sa pagitan natin, di ba? Nandito si Hailey sa pagkakataong ito para magpakitang gilas. Alam niyang kinikilig din si Victoria kay Jordan, pero kahit kailan ay hindi nagawang makuha ni Victoria ang puso ni Jordan kahit hiwalay na sila ni Jordan. Patunay iyon na mas kakit-akit si Hailey kaysa kay Victoria. Punong-puno ng galit si Victoria dahil hindi niya masikmura ang katotohanan na natalo siya sa isang dalagang kalaban din niya. Aaminin ni Victoria ang pagkatalo kung si Hailey ay kasingdaling niya sa pagsuyo ng mga lalaki at alam niyang hindi hawakan ang kanilang ilalim. Gayunpaman, ang katotohanan na si Hailey ay nagtagumpay na maibalik si Jordan sa kabila ng paulit-ulit na pananakit sa kanya ay nagparamdam sa kanya ng galit at pagkadismaya. Kung hindi pa nahula ng iyong lolo, nahihiwalayan mo ang isang hiyas gaya ng Jordan at itatanim ang kanyang mga tao sa mga opisina ng abogado at clerk ng lungsod, wala ka sana rito ngayon, sabi ni Victoria. Hailey Camden, huwag ka munang masyadong kampante. Maaaring ikasal ka pa rin ni Jordan, ngunit hindi mo pa rin makukuha ang alinman sa mga ari-arian ng Stiles. Maaari kang maging suplada at magpakitang gilas muli sa akin kapag naging opisyal ka ng tagapagmana ng Stiles. Galit ding tumayo si Hailey at sinabing, malapit na akong mabuntis ng anak ni Jordan. Ilang oras na lang bago ako kilalanin ng mga Steele. Napuno ng selos at pagkalito si Victoria. Hindi niya mawari kung bakit gustong hayaan ni Jordan ang isang walang hiyang babaeng ina ang kanyang mga anak. Talaga bang hindi ka natulog kay Tyler Collins? Curious na tanong ni Victoria. Babae din si Victoria. Alam niya na dahil pumayag si Hailey na mag-check-in sa isang hotel kasama niya, imposibleng wala silang ginawang intimate. Nangangamba si Victoria sa mga kumakalat na chismis ngayon. Si Hailey, na nakonsensya, ay nalungkot na sinabi, "Siyempre. Sabi ni Victoria na may pang-alipusta, it better be the case. Kapag nalaman ni Jordan na nagsinungaling ka sa kanya, hindi lang siya mawawala ulit sa iyo, pati Hailey Residences, ang real estate project na ipinangalan sa iyo, ay ibasura. Ikaw, Lee." Galit na galit si Hailey, ngunit nawalan siya ng lakas ng loob na sumagot ng malakas dahil sa pagkakonsensya niya. Hingal na hingal si Hailey sa sobrang inis at tinuro si Victoria. "Victoria Clark, mas mabuting huwag mo akong i-provoke. Huwag mong kalimutan, may utang ka pa sa akin ng sampal." Si Hailey ay isang napaka-vindictive na tao. Matapos siyang sampalin ni Victoria noong isang araw sa underground parking lot, umiyak siya ng matagal. Ngumisi si Victoria at sinabing, "Dapat pasalamatan mo ako sa pagsampal sa iyo noon. Isipin mo kung gaano nakakasakit ang mga salita mo. Sabi mo, hindi mo dinidisiplina ng maayos si Jordan nitong nakaraang 3 taon, kahit na araw-araw mo siyang pinapaluhod para maghugas ng paa. Kung hindi pa kita sinampal noon, alam ng Diyos kung ano ang mas masasamang bagay na sasabihin mo." Talagang sinadya ni Victoria ang sinabi niya.
Bagaman sina Jordan at Hailey ay nasa isang tila mapagmahal na pag-aasawa, hindi ito nangangahulugan na ang mga bagay na yon sa nakaraan ay hindi kailanman nangyari. Marahil, maaaring maalala sila ni Jordan kapag nakipagtalo sila sa hinaharap. Hindi na nagsalita pa si Hailey dahil napagtanto niya na hindi niya kayang ligawan si Victoria. Kaya naman, lumabas si Hailey sa opisina, at bago siya umalis, sinabi niya, gusto ko ang opisinang ito. Mangyaring lumipat sa ibang lugar, Miss Clark. Ikaw, Lee. Galit na galit si Victoria. She cursed in her head, ang isang hamak na babaeng tulad mo ay hinding-hindi na maglilihi sa anak ni Jordan. Makalipas ang 15 araw sa Rose Garden Villa. Pasado 9:00 na ng umaga, at sa wakas ay dahan-dahang nagising si Hailey. 9:00 ng umaga ay nagising si Hailey nitong mga nakaraang araw, marahil ay dahil sa pagod sa pagsisikap na magbuntis o dahil sa ayaw na niyang pumasok sa trabaho dahil kasal na siya sa presidente ng Ace Corporation. Kaya naman, natulog siya at nagigising kung kailan niya gusto. Pagkatapos ay gumamit si Hailey ng isa pang pregnancy test kit, isang routine na nakasanayan na niya. Biglang napasigaw si Hailey sa tuwa. Ah! Nanay! Buntis ako! Tuwang-tuwang tumakbo si Hailey pababa ng hagdan, alam niyang dadating ang kanyang ina tuwing umaga upang maghanda ng almusal nila ni Jordan. Anong problema, mahal kong anak? Anong nangyari? Nang marinig ang bulalas ni Hailey, medyo nag-alala si Sylvie noong una. Ipinakita ni Hailey ang test kit kay Sylvie. May 2 linya. Hindi ba ibig sabihin nun buntis ako? Nagulat si Sylvie na kanina pa nasa posisyon niya. Ito ay positibo. Hailey, buntis ka na rin sa anak ni Jordan. Niyakap ni Hailey si Sylvie sa tuwa at napabulalas, haha, kapag naipanganak ko na ang sanggol, tiyak na papayag ang lolo ni Jordan sa akin. Humalakhak si Sylvie at sinabing, sigurado yan. Sino ang nakakaalam? Baka mapunta lahat sa apo ko ang mga aset ng Stiles. Hailey, tawagan mo si Jordan ngayon pero wag mong sabihing buntis ka pa. Hilingin sa kanya na magkita tayo sa lugar ng iyong lola para sa hapunan ngayong gabi. Ihahayag natin sa kanya ang balita sa hapunan. Okay. Agad dinyal ni Hailey ang phone number ni Jordan. Gayunpaman, si Jordan ay nasa isang komperensya sa opisina kaya hindi niya kinuha. Matagal nang inaasahan iyon ni Hailey kaya napagpasyahan niyang i-text siya. Hubby, pumunta ka kay Lola para maghapunan ngayong gabi. May surprise ako sa'yo. Pagkatapos, tinawagan ni Hailey si Rachel para ipaalam ang mabuting balita. Hello Rachel, nasaan ka? Sagot ni Rachel, may ginagawa ako sa Starbucks. Kamusta na? May magandang balita ka ba? Tuwang-tuwang sagot ni Hailey, umaasa ako. Talaga? Ang galing. Ah! Tuwang-tuwa at tuwang-tuwa si Rachel na buntis ang kanyang matalik na kaibigan. Gayunpaman, bigla siyang napasigaw sa takot. Biglang natapon ng isang lalaki sa Starbucks joint na kinaroroonan niya ang tasa ng kape na hawak niya sa kaliwang balikat ni Rachel nang hindi sinasadya. Galit na galit si Rachel noong una at tumingala sa inis, only to realize na isa pala itong matangkad at masungit na batang hunk. Kaya naman nawala agad ang galit niya. Anong mali? Rachel? Nag-aalalang tanong ni Hailey matapos marinig ang bulalas niya. Sabi ni Rachel sa telepono, naku, wala lang, may natapon sa akin ng kape. Kakausapin kita mamaya. Pagkababa ng telepono, magalang na humingi ng tawad ang young hunk kay Rachel. I'm really sorry about that, beautiful. Hayaan mo akong punasan iyon para sa'yo. Naglabas ng tissue paper ang young hunk at pinunasan ang damit ni Rachel. Pinalaki ni Rachel ang binata na sa tingin niya ay mas bata sa kanya ng 3 hanggang 5 taon. Siya ay may sariwa at malinis na anyo, pati na rin ang mahusay na proporsyon ng katawan. Siya ay ganap na tasa ng tsaan ni Rachel. Sabi ni Rachel, cutie, goxy ang outfit ko. Kahit punasan mo, hindi ko na maisusuot ulit. Sabi ng binata, bakit hindi kita bilhan ng bagong set? Magkano ang magagastos? Humalakhak si Rachel at sinabing, napakarangal na pag-usapan ang tungkol sa pera. Mag-isa ka ba? Umupo ka. Masunuring umupo ang binata sa tapat ni Rachel. Patuloy na tanong ni Rachel, gwapo, ano ang pangalan mo? Sumagot siya ng nakakalokong ngiti kay Den Huxley. Sa oras ng hapunan sa Camdens. Dumating si Jordan sa villa at masiglang sinalubong siya ng mga Camden pagkapasok niya. Jordan, nandito ka.
Si Elle naman ay umayos din. Ngumiti si Jordan, kinurot ang chubby cheeks ni Elle, at sinabing, payag ka na ba sa wakas na ihinto ang panliligaw sa akin at tratuhin ako bilang iyong pinsan sa halip? Si Elle ay nag-agawan kay Hailey tungkol sa Jordan at sumusulat siya ng mga liham ng pag-ibig sa kanya tuwing nagkikita sila. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Elle at sinabing, nakalagay na sa bato ang lahat. Wala na akong pagkakataon. Ang lahat ay nailagay sa bato. Naisip ni Jordan na may naulit na mali si Elle, ngunit binasag ni Hailey ang magandang balita nang lumakad siya patungo sa mesa na ikinagulat niya. Hubby, magiging ama ka na. Masayang sabi ni Hailey kay Jordan. Masayang nagsaya ang mga Camden at binati si Jordan. Si Jordan ay nasa Cloud9 din, yakap niya si Hailey at binigyan siya ng halik, labis na tuwang-tuwa na malapit na siyang lumipat sa susunod na yugto ng buhay. Isa. Masigasig na sinalubong ni Sylvie si Jordan at sinabing may nakakalokong ngiti, Jordan, kailangan mong mag-isip ng pangalan para sa sanggol. Kung hindi, maaari mo ring tanungin ang iyong lolo. Napaka-culture niya. Dapat marami siyang mungkahi. At saka, maraming tao ang gustong pakasalan ang kanilang mga anak sa hinaharap pagkatapos marinig na si Hailey ay umaasa. May kaklase ako eh. Bago pa matapos si Sylvie, sinaway ni Benedict, hindi karapat-dapat ang mga apo ng mga kaklase mo na ipakasal sa apo natin. Napakawalang kwenta mo. Sagot ni Sylvie, mayayaman din ang ilan sa mga kaklase ko, okay. Madalas silang mag-away, kaya biro lang nina Jordan at Hailey ang kanilang mga kwible. Habang kumakain, biglang nagtanong si Jordan, kumusta ang proyekto ng Hailey Residences? Buti sana kung matatapos ito bago ipanganak ang baby natin. Sabi ni Hailey, napakaganda, pero hindi ko gusto ang foreign architect na kinuha namin dati. Ang pakikipag-usap sa kanya ay masyadong mahirap. Sa palagay ko, dapat tayong kumuha ng lokal. Hubby, ayos ka lang dyan. Ang dayuhang arkitekto ay isang kilalang arkitekto sa buong mundo na espesyal na kinuha ni Jordan para kay Hailey. Natatawang sabi ni Jordan, syempre, ako. Ikaw na ang bahala sa proyektong iyon. Maaari kang kumuha ng sinumang gusto mo. Nakatanggap si Hailey ng tawag mula kay Rachel noong 2 yes kinabukasan. Nasaan ka, honey? Tanong ni Rachel. Sumagot si Hailey, nasa Queen's Palace ako. Queen's Palace ang palayaw ni Hailey para sa Hailey Residences dahil ipinangalan ito sa kanya. Sabi ni Rachel, hintayin mo ako dyan. Pupunta ako dyan. Hindi nagtagal, huminto ang isang limitadong edisyon na Aston Martin 1-77 sa construction site ng Hailey Residences. Pagdating nito, napagtanto ni Hailey na lahat ng mga manggagawa at staff sa site ay nakatingin dito. Ang sports car ay halatang hindi kapanipaniwala na nakakuha ito ng atensyon ng lahat. Mabilis na naglakad si Hailey nang makita niya ang kanyang matalik na kaibigan, si Rachel, na bumababa sa passenger seat. Sa sandaling ito, napansin din ni Hailey ang isang bata, matangkad, at magara na lalaki na bumaba sa driver's seat. Curious na tanong ni Hailey, Rachel, sino ito? Umiti si Rachel at sinabi, siya ay isang sikat na lokal na arkitekto na nakita ko para sa iyo, Kaiden Huxley. Kahapon, si Kaiden ay sadyang nagpakita sa Starbucks joint kung saan naroon si Rachel at nabuhusan siya ng kape para makilala si Rachel. Mula nang marinig niya ang voice recording na hinayaan ni Tyler na pakinggan niya, pinagnanasaan na ni Kaiden si Hailey at nanumpa pa siya na kukunin niya ito. Kaya naman, tinulungan siya ni Tyler na magkaroon ng ideya na gamitin ang matalik na kaibigan ni Hailey, si Rachel, para mapalapit sa kanya. Si Kaiden ay natulog kay Rachel kagabi. Pinilit pa niyang tulungan si Rachel na manligaw kay Hailey sa pamamagitan ng pananakot sa kanya sa career ng asawa. Ayaw ni Rachel na masira ang relasyon ni Hailey at Jordan. Gayunpaman, para maiwasang madawit ang kanyang asawa, wala siyang pagpipilian kundi sumunod. Kaiden, ito si Hailey Camden, ang Deputy Project Director ng Hailey Residences. Pakilala ni Rachel. Nang makita ni Kaiden si Hailey, namangha siya at hindi niya maalis ang tingin sa kanya. Exaggerated niyang bulalas, o enlegosh. Totoo ba ito? Dapat Diyosa ka. Paano magkakaroon ng ganito kagandang babae sa mundo? Natulala nga si Kaiden sa kagandahan ni Hailey nang makita niya ito sa laman. Gayunpaman, sinasadya niyang bigyan ng papuri si Hailey para pasayahin siya. Medyo nahiya si Hailey matapos siyang purihin. Nang marinig niyang isa siyang arkitekto, dali-dali niyang sinabi, Mr. Huxley, masyado kang mabait.
Isa lang akong ordinaryong babae. Sa kanyang matalas na paningin, sa isang sulyap ay nasabi na ni Hailey na sobra-sobra ang sasakyan ni Kaiden. Tanong niya, Mr. Huxley, sa'yo ba ang kotseng ito? Dapat magastos, ha? Bakit hindi mo iparada sa ibang lugar? Ang mga construction work ay nangyayari sa paligid dito. Ayaw mong may makamot sa kotse mo. Tinapik ni Kaiden ang magandang front end ng kanyang Aston Martin at nakangiting sinabi, ayos lang. Hindi mahalaga kahit na ito ay masira. Marami akong ganyang sasakyan. Natakot si Rachel na baka hindi malaman ni Hailey ang eksaktong presyo ng kotseng iyon. Gayunpaman, alam din niya na hindi angkop para kay Kaiden na ibunyag ang halaga ng kanyang sasakyan dahil iyon ay magmumukha sa kanya na isang show-off. Kaya naman, sinabi ni Rachel, Hailey, masasabi mo ba kung aling modelo ang kotseng ito? Ito ay isang limitadong edisyon na Aston Martin 1-77, isa sa tanging 77 unit na nagawa at magagamit sa mundo. Ito ay may tag na presyo na humigit kumulang $3.5 milyon, mas mahal lang ng kaunti kaysa sa may batch ng iyong asawa. Ano, $3.5 milyon? Mas mahal pa sa kotse ng asawa ko. Nalaglag ang panga ni Hailey. Palagi niyang iniisip na ang may batch ni Jordan ang pinakamahal na luxury car sa mundo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kotse ni Kaiden ay humigit kumulang $2 milyon na mas mahal kaysa sa may batch ni Jordan. Nagmamay-ari siya ng kotse na nagkakahalaga ng $3.5 milyon. Anong uri ng katayuan mayroon siya? Nang tumingin muli si Hailey kay Kaiden, nakita niya itong mas magara at nakalulugod sa mata kaysa dati. Tanong ni Hailey, Mr. Huxley, arkitekto ka ba? Mukhang bata ka pa para maging isa. Naglabas si Kaiden ng sketch sa kotse niya at ibinigay kay Hailey bago sinabing, Miss Camden, Kaiden na lang tawag mo sa akin. Ito ang blueprint na iginuhit ko para sa Hailey Residences. Matapos tingnan ang sketch, bumulala si Hailey na may pagsang-ayon sa tuwa, gusto ko ang disenyong ito. Ito ay mas mahusay kaysa sa naisip ng dayuhang arkitekto noon. Hindi na kailangang sabihin, ang disenyo ay hindi pag-aari ni Kaiden, ngunit isang sikat na arkitekto ang kanyang kinuha. Siyempre, nag-aral din si Kaiden ng disenyo ng arkitektura at sa gayon, nagkaroon ng malaking kaalaman sa mga bagay na may kaugnayan sa industriya. Sabi ni Rachel, si Kaiden ay nagsimulang mag-aral ng architectural design mula sa isang sikat na master noong bata pa siya. Alam kong naghahanap ka ng architect lately. Paano itong isang nahanap kita? Natuwa si Hailey sa mga disenyo, ngunit pagkatapos tingnan ang mamahaling kotse ni Kaiden, sinabi niya, natatakot lang ako na hindi ko siya kayang bayaran. Nakangiting sabi ni Kaiden, Miss Camden, basta kontento ka sa design ko, pwede mo akong bayaran kahit anong halaga ang gusto mo. Karangalan ko ang maglingkod sa isang Diyosang tulad mo. Malinaw na iba si Kaiden sa karamihan ng mayayamang lalaki at gwapo. Gayunpaman, patuloy niyang tinawag si Hailey na isang Diyosa na talagang ikinatuwa niya. Hindi itinuloy ni Hailey ang pagiging wishy-washy. Kung tutuusin, hindi naging madali ang paghahanap ng arkitekto na ang mga disenyo ay nagustuhan niya. Kaya naman, nagkusa siyang iabot ang kamay sa kanya. Maligayang pagdating sa board. Kinamayan ni Kaiden si Hailey, ngunit matagal siyang tumanggi na bumitaw. Medyo awkward ang pakiramdam ni Hailey, at binitawan lang ni Kaiden ang kamay niya pagkatapos umubo ng kaunti si Rachel. Hindi ko na kayo istorbohin pa. Magtulungan kang mabuti. Hailey, alagaan mo siyang mabuti. Aalis na sana si Rachel pagkasabi nun. Hoy, sandali. Lumapit si Hailey sa kanya at hinila siya sa gilid. Bulong niya, sino ba talaga ang lalaking ito? Siya ba ang bago mong boyfriend? Saan mo siya nahanap? Napakagwapo at mayaman. Sabi ni Rachel, gusto ko sanang matulog kasama siya, pero hindi niya ako gusto. Matutulog lang siya sa isang napakagandang babae na tulad mo. Hailey, buntis ka naman sa anak ni Jordan. Bakit hindi mo isaalang-alang si Kaiden? Napatingin si Hailey sa matangkad, magara, at mayaman na si Kaiden, na patuloy na binibigyan siya ng papuri. Nag-alinlangan siya. Bagamat pinabilis ni Kaiden ang puso ni Hailey, hindi niya ito ipinakita. Siniko ni Hailey si Rachel at binatukan, anong kalokohan ang binubulalas mo? I'm not the same as you, married yet still ain't young hunks. Hinding-hindi ko ipagkakanulo ang asawa ko. Sa mga mata ni Hailey, si Jordan na ngayon ang perpektong lalaki para sa kanya habang tinutupad niya ang lahat ng kanyang mga pantasya tungkol sa kanyang dream guy.
Patuloy ni Rachel, alam kong mahal niyo ni Jordan ang isa't isa, pero hindi masakit ang kaunting saya, seryoso. I'll let you in a secret, bilyon-bilyon din ang halaga ng pamilya ni Kaden. Kasing yaman din siya ng asawa mo. Ano? Nalaglag ang panga ni Hailey. Bakit wala pa akong nakilalang billionaire soon in the past pero ngayong kasal na ako, even a random person meet is a billionaire. Dahil pinagbabantaan siya ni Kaden, walang choice si Rachel, kundi ipagpatuloy ang pagsasabi ng magandang salita para sa kanya. Sabi niya, Hailey, baka isang araw malaman ng asawa mo ang tungkol sa inyo ni Tyler. At saka, grabe ang trato mo sa kanya nitong nakaraang 3 taon. Baka hiwalayan ka na lang niya balang araw. Sa tingin ko dapat maghanap ka ng backup na boyfriend. Si Kaden ay sobrang smithed sa iyo, at siya ay isang magandang catch. Dapat mong isaalang-alang na bigyan siya ng isang shot. Pagkasabi nun ay umalis na si Rachel. Miss Camden, may oras ka ba ngayon? Masasabi ko sa iyo ang higit pa tungkol sa pinagmumulan ng inspirasyon para sa aking disenyo at ang mga plano sa hinaharap para sa pribadong proyektong ito sa tirahan. Si Kaden ay mapagpanggap na kumikilos na parang seryosong nagtatrabaho. Naman, hinaplos ni Hailey ang kanyang mahaba at magagandang buhok at nakangiting sumagot. Makalipas ang 3 araw. 9:00 ng gabi ay umuulan. Si Jordan ay nagtatrabaho pa rin sa opisina. Alam niya na pansamantalang susubaybayan ni Hailey ang pag-usad ng Hailey Residences at mas nag-aalala siya sa kanya kaysa dati dahil buntis siya. Kaya naman tinawagan siya nito. Honey, nasa construction site ka pa ba ng Hailey Residences? Hindi ka nagmaneho ngayon, di ba? Gusto mo bang puntahan kita at sunduin ka? Tanong ni Jordan. Sagot ni Hailey, okay lang, hubby, continue with your work. Tumawag ako ng taxi at nakauwi na ako. O sige, uwi na ako. Matulog ka na kung pagod ka. Sige, mahal kita. Pagkatapos ibaba ang tawag, hinawakan ni Hailey ang salamin ng kotse habang hinahangaan ang mga patak ng ulan na pumapatak sa bintana na napakagaan ng pakiramdam. Sa sandaling ito, nakaupo siya sa passenger seat ng $3.5 milyon na sports car ni Kaden. Hinatid lang siya ni Kaden sa Rose Garden Villa. Huminto siya sa kabilang kalsada at hindi nag-drive-in. Salamat sa pagpapauwi mo sa akin, Kaden. Ngumiti si Hailey at nagpasalamat. Panunukso ni Kaden, ang pag-uwi ng isang Diyosa ay isang bagay na ikamamatay ng mga mortal na katulad ko. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo sa halip. Makinis ang dila ni Kaden, at lubos niyang inilagay si Hailey sa isang pedestal gamit ang kanyang mga sweet nothings. Nitong mga nakaraang araw, nakatrabaho ni Hailey si Kaden at lumaki ang pagmamahal sa kanya. Tinapik ni Hailey si Kaden at sinabing, napakagaling mo sa sweet talk at suyuin ang mga babae. Alam ng Diyos kung gaano karaming babae ang niloko mo. Inosenteng depensa ni Kaden sa sarili, I'm so wrong. Miss Camden, ikaw lang ang pinuri ko sa buhay na ito. Hindi talaga mahuli ng ibang babae ang mata ko. Yede, parang maniniwala ako sa'yo. Napakadriambot mo. Siguradong maraming babae ang nanliligaw sa'yo. Hindi napigilan ni Hailey na sumulyap sa magarbong side profile ni Kaden bago sinabing, gabi na, at malapit nang umuwi ang asawa ko. Masama kung makita niya kami. Kailangan ko nang umalis. Magkita na lang tayo bukas sa opisina. Bubuksan na sana ni Hailey ang pinto ng sasakyan at bababa ng sasakyan, pero nagulat siya nang biglang hinawakan ni Kaden ang kamay niya. Miss Camden. Lubhang natulala at nalilito, nagtanong si Hailey, ano ang ginagawa mo? Sinadya ni Kaden na mapalapit kay Hailey sa nakalipas na 3 araw at pakiramdam niya ay hinog na ang oras. Kaya, inamin niya, Miss Camden, minahal kita simula nang makita kita 3 araw na ang nakakaraan. Ikaw ang pinakamagandang babae na nakilala ko. Hinahangaan talaga kita. Nawalan ng masabi si Hailey bilang tugon sa pag-amin ni Kaden. Gayunpaman, ang pang-anim na pandama ng isang babae ay napakatumpak. Matagal na niyang nasabi na interesado si Kaden sa kanya. Binitawan ni Hailey ang kamay ni Kaden at sinabing, Kaden, may asawa na ako at umaasa ako ngayon. Napakatalino mong tao. Bakit mo ako kinikilig? Maraming babae ang mapagpipilian mo. Hinawakan muli ni Kaden ang kamay ni Hailey at sinabing may taos-pusong ekspresyon, walang babae sa mundong ito ang maihahambing sa iyo. Si Hailey ay nakakaramdam ng labis na salungatan,
Ngunit ang 3 araw na pagtatagpo ay hindi pa rin tugma para sa isang 3 taong relasyon. Saka hindi pa niya masyadong kilala si Kaiden, kaya hindi niya ito masabi ng. Sabi ni Hailey, wala pa akong masyadong alam tungkol sa'yo. Nais ding samantalahin ni Hailey ang pagkakataong alamin kung ano nga ba ang ginawa ni Kaiden para mabuhay at kung bakit siya napakayaman. Sa sandaling ito, nagpasya si Kaiden na sumama sa kanya. Ang aking pamilya ay nagpapatakbo ng isang logistic na negosyo. Pag-ari namin ang Breezy Express. Agad namang nabigla si Hailey sa kanyang sinabi. Breezy Express. Yay, Arthur Huxley ang iyong lolo. Pinsan ka ba ni Tyler Collins? Tumango si Kaiden. Natigilan si Hailey. Ang Breezy Express ay ang pinakamalaking kumpanya ng logistics sa bansa. Kung si Kaiden ay apo ni Arthur Huxley, walang duda na ang kanyang pamilya ay magkakaroon ng bilyon-bilyong mga ari-arian. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Hailey sa sandaling iyon dahil nagkaroon ng alitan si Jordan kay Tyler dati at nagpunta si Tyler sa Huxley para humingi ng tulong. Muli na namang binitawan ni Hailey ang kamay ni Kaiden at nagtanong, ano ang ginagawa mo dito sa Orlando? Siguradong hindi ka nandito para maghanap ng gulo sa asawa ko, di ba? Nagkukunwaring walang kamalay-malay sa sitwasyon, nagtanong si Kaiden na may pagtataka, maghanap ka ng problema sa asawa mo. Bakit ko naman gagawin yon? Ira the way, kilala mo rin ba si Tyler? Maaaring kamag-anak ko si Tyler, ngunit hindi kailanman nakipag-ugnayan ang mga Collins sa mga Huxley, at ilang taon ko nang hindi nakikita si Tyler. Si Hailey ay kasal kay Tyler dati, kaya't nabalitaan niya mula sa kanya na ang mga Huxley, sa katunayan, ay hindi magpapasaya sa mga Collin o kahit na makita sila kapag sila ay bumisita. Kaya, ganap na makatwiran para kay Kaiden na hindi pa nakilala si Tyler. Patuloy na tanong ni Hailey, hindi ba nagpunta si Tyler sa New York para hanapin kayo? Sagot ni Kaiden, hindi ko alam, nag-abroad ako for the last few years, and just come back few days ago. Pagkagawa ko, kinalagkad ako ni Rachel dito para tulungan ka. Hindi pa ako umuwi. Ano ang problema? May nangyari ba? Kinawayan ni Hailey ang kanyang kamay at sinabing, hindi, wala yon. Dahil hindi alam ni Kaiden ang nangyari sa pagitan ni Jordan at Rosie Huxley, nagpasya siyang huwag sabihin sa kanya. Ipinaliwanag ni Jordan kay Hailey na walang nangyari sa pagitan nila ni Rosie Huxley noong gabing iyon. Hiniling lang niya sa kanya na kumanta sa buong gabi. Alam ni Hailey kung anong klaseng tao si Jordan at nagtiwala rin siya sa kanya. Tanong ni Hailey, Kaiden, kumusta ang relasyon mo ng tiyahin mo? Tanong ni Kaiden, ibig mong sabihin Rosie Huxley? Hindi ko siya tita. Matagal na siyang tinanggihan ng mga Huxley. Gumaan ang pakiramdam ni Hailey. Naisip niya na dahil tinanggihan ng mga Huxley si Rosie, hindi sila maghihiganti kay Jordan para sa kanya. Hinawakan muli ni Kaiden ang kamay ni Hailey at nagtanong, Goddess, sinasadya mo bang ibahin ang usapan? Ngayon lang ako nagtapat ng pagmamahal ko sa'yo. Ano ba talaga ang nararamdaman mo sa akin? Biglang nahiya si Hailey at nawalan ng masabi. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na nagpatinag si Hailey. Sa halip, pinahintulutan niya itong i-interlock ang kanyang mga daliri ng mahigpit sa kanya, gaya ng gagawin ng magkasintahan, si Kaiden. Bukod dito, ang mga bintana ng Aston Martin na sasakyan ni Kaiden ay matingkad na tinted. Ang sitwasyon sa loob ng sasakyan ay hindi makita sa labas. Sa sandaling ito, pinatay pa ni Kaiden ang mga headlight ng sasakyan. Para silang nagtatago sa isang lihim na madilim na silid na lubhang ligtas at mabilis na hindi mapapansin. Nadama ni Hailey ang labis na ligtas sa gayong kapaligiran. Ang dahilan ay walang sinuman sa labas ang makakakita ng kahit ano kahit na may ginawa siya sa kotse kasama si Kaiden. Magkahawak ang kamay ni Hailey at Kaiden na parang mag-asawa. She said, Kaiden, I actually feel pretty good about you too. You're so dashing, at galing ka rin sa mayamang pamilya. Sinong babae ang hindi magkakagusto sa'yo? Gayunpaman, saglit lang tayong magkakilala, at maayos na ang pakikitungo sa akin ng asawa ko ngayon, kaya pasensya na, pero kailangan kitang tanggihan. Nang marinig ang sagot ni Hailey, naintindihan ni Kaiden ang ibig niyang sabihin. Isasaalang-alang mo bang bigyan ako ng isang shot kung gumugol tayo ng mas maraming oras na magkasama at sinimulan ka ng iyong asawang tratuhin? Sa pagkakataong ito, nag-atubiling sumagot si Hailey sa halip na muling tumanggi.
Pinaalalahanan niya si Hailey na pinakamahusay na panatilihin si Kaiden sa kawit bilang isang backup lover kung sakaling hindi gumana ang mga bagay kay Jordan o kung hindi niya namana ang mga ari-arian ng Steelers. Pagkatapos ay babalikan niya si Kaiden, ang bata at insensitive son ng isang mayamang pamilya. Sabi ni Hailey, kung at kailan talaga mangyari yon, malamang may girlfriend ka na. To her surprise, Kaiden said devotedly, hindi ako magkaka-girlfriend. Hihintayin pa kita. Handa akong maghintay hanggang maging handa ka, maging 3 taon, 5 taon, o kahit 10. I won't mind it kahit may anak ka na. Medyo na-touch, tumingin si Hailey kay Kaiden. Ang isang multi-billionaire na tulad niya ay handang maging backup lover. Isang buwan na ang nakalipas, hiniling ni Hailey kay Jordan na maging backup lover niya at maghintay ng 3 taon hanggang sa hiwalayan ni Tyler. May bahagi siya sa mga ari-arian bago siya nakasama. Gayunpaman, tumanggi si Jordan sa lugar. Pareho silang multi-billionaire, ngunit hindi tulad ni Jordan, handang maghintay si Kaiden para sa kanya at maging backup lover niya. Dapat talagang makinig si Jordan sa sinabi ni Kaiden. Halos pareho sila ng net worth. Bakit payag si Kaiden na hintayin ako, pero hindi si Jordan? Sa sandaling ito, sinisipa ni Hailey si Jordan. Kaya naman, nagkusa siyang hawakan ang kamay nito ng mas mahigpit. Ang tanga mo, Kaiden. Siyempre, hindi naman talaga tanga si Kaiden dahil gawa-gawa lang niya ang pananalita ng infatuation at debosyon para linlangin si Hailey. Paano magiging handa ang isang multi-billionaire na maging backup lover ng ibang tao? Si Hailey ang tanga. Akala niya lahat ng lalaki sa mundo ay papayag na maging alipin niya dahil lang sa ganda niya. Nagpatuloy si Kaiden na may malalim na damdamin, napakaligaya ko na maging tanga para sa isang babae. Habang sinasabi niya yon, sinubukan ni Kaiden na samantalahin ang pagkakataong halikan si Hailey, ngunit tumanggi siya. Hindi ko kayang pabayaan ang asawa ko. Matigas na salita ni Hailey, at para bang binabalaan niya si Kaiden na ayos lang ang magkahawak na kamay pero hindi ang paghalik. Si Hailey ay hindi kasing promiscuous ni Rachel at may bottom line siya. CJ. Hindi ito pinilit ni Kaiden at nagpatuloy sa pag-arte na parang gentleman. Aalis na ako. Binitawan ni Hailey ang kamay ni Kaiden. Umuulan pa rin sa labas at nagmamadaling binuksan ni Kaiden ang pinto ng sasakyan para bumaba. Sumunod naman siya sa passenger seat at pinagbuksan si Hailey ng pinto habang may hawak na payong. Tapos inabot niya yung payong kay Hailey. Bye. See you tomorrow. Pupunta ako sa site ng Hailey Residences alas 5 ng umaga. Ngumiti si Hailey at hindi na nagsalita pa. Sa halip tumawid lang siya ng kalsada. Sa pagtingin sa magandang likod ni Hailey, si Kaiden ay lubhang nababalisa. Damnit, kailan ko kaya tuturuan ng leksyon tong babaeng to? Gayunpaman, nakagawa ako ng ilang pag-unlad. At least, willing si Hailey na makipag-holding hands sa akin. Jordan Steele, talagang babayaran kita sa pagpapahiya sa mga Huxley. Alas 5:30 ng umaga kinabukasan, bagong gising si Jordan. Lumingon siya sa gilid at gustong yakapin si Hailey. Gayunpaman, nang lumingon siya, natuklasan niyang wala si Hailey sa kama. Bumangon si Jordan sa kama at nakitang naglalagay ng makeup si Hailey sa labas. Naayos na rin niya ang sarili. Napansin ito ni Jordan na medyo kakaiba dahil karaniwang 9 o 10 lang nagising si Hailey. Bakit ang aga-aga ni Hailey ngayon? Honey, bakit ang aga mo? Tanong ni Jordan. Nang makita ni Hailey si Jordan, ibinaba niya ang Saint Laurent lipstick na hawak niya at magiliw na naglakad palapit sa kanya. Hubby, gising ka na pala. Hindi na ako makatulog kaya naisipan kong pumunta sa site ng Hailey Residences para tingnan. Tiningnan ni Jordan ang lagay ng panahon sa labas ng bintana at nalaman niyang umuulan pa rin doon. Pinisil ni Jordan ang ilong ni Hailey at tinanong, bakit ang hilig mong magtrabaho ngayon? Maaga kang umaalis ng bahay at gabi-gabi na umuwi. Ngayon na umaasa ka, dapat mong bigyang pansin ang iyong kalusugan. At saka, nagsimula na ang construction ng Hailey Residences. Sobrang nag-aalala ako. Sabi ni Hailey, 1 buwan pa lang akong buntis at hindi ako nag-ehersisyo ng mabigat kaya ayos lang ako. Naiinip talaga ako sa bahay kapag araw-araw kang pumapasok sa trabaho. Maaari rin akong pumunta sa site at mga siwa. Gusto kong makita ang Hailey Residences na itinayo bago dumating ang aking anak.
Naramdaman ni Jordan na kailangan ni Hailey ng kasama dahil naging abala ito sa pagtatrabaho at pagpapabaya sa kanya. Gayunpaman, ang pagsubok sa negosyo na itinalaga sa kanya ng kanyang pamilya ay may mga kinakailangan para sa kita. Walang pagpipilian si Jordan kundi gugulin ang lahat ng kanyang oras at pagsisikap sa pagtatrabaho. Kung hindi, magiging mahirap na ipasa ang pagsubok na ito sa loob ng 1 taon o 2. Paano kung magpahinga ako ngayon at manatili sa bahay kasama ka? Tanong ni Jordan. Kung sinabi iyon ni Jordan 3 araw na ang nakakaraan, tuwang-tuwa si Hailey sa narinig. Gayunpaman, ngayon, nakilala niya si Kaiden, na mas mababa kay Lucas sa mga tuntunin ng hitsura, kapanahunan, at talento. 3 taon nang nakita ni Hailey ang mukha ni Jordan, at nasusuka siya rito. Sa kabilang banda, binigyan siya ni Kaiden ng isang pakiramdam ng pagiging bago, at alam niya kung paano siya suyuin ng mas mahusay kaysa kay Jordan. Sa pag-iisip na hinihintay siya ni Kaiden sa construction site ng Hailey Residences, sinabi ni Hailey Residences, "Huwag mong gawin yan. Hubby, pumunta ka na sa opisina. Gusto kong maipasa mo ang pagsubok na ito sa negosyo sa lalong madaling panahon upang humanga si Lolo sa'yo." Pagkatapos sabihin yon, itinulak ni Hailey si Jordan sa kwarto at sinabing, "Hubby, be good and catch some more sleep. Huwag mo na akong pakialaman. Tawagan mo ako kung miss mo na ako, okay?" Nagpatuloy sa pagtulog si Jordan nang walang ibang sinasabi. Makalipas ang kalahating oras sa Hailey Residences. Sariwa ang hangin at umuulan. May isang mobile cabin sa isang maple leaf forest. Ang mga tunog ng masayang tawa at isang masayang pag-uusap sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay patuloy na kumalat mula sa cabin. Patuloy ang pagpatak ng mga patak ng ulan sa mga bintana ng sasakyan. Madilim ang lugar kung saan huminto, kaya lang lumipas ang 1 linggo. Matapos pauwiin si Hailey isang gabi, nagmaneho si Kaiden pabalik sa Westlake Hotel, kung saan siya tumutuloy at hindi nagtagal ay nakatanggap ng tawag mula kay Tyler. "Hoy, kumusta ang mga bagay sa aking dating asawa?" Nakangiting tanong ni Tyler. Sa sandaling ito, si Tyler ay wala sa Orlando kundi New York. Masyadong mabigat ang kapangyarihan ni Jordan sa Orlando. Natakot si Tyler na si Salvatore o si Pablo ay mabugbog hanggang mamatay kung siya ay makasagasa sa kanila sa Orlando. Hindi babalik si Tyler sa Orlando bago matalo ni Kaiden si Jordan. Napabuntong hininga si Kaiden at sinabing, wag mo nang ang pag-usapan. Halos kalahating buwan na mula nang makilala ko siya, at wala pa rin kaming pag-unlad. Pinapauwi ko lang siya ngayon ni Hailey Camden, at bet ko ito dahil sa $3.5 million kong sports car. Wala man lang kaming intimate physical contact, at ang ginawa lang namin ay magkahawak kamay. At hinayaan ako ni Hailey na buhatin siya noong nasprain ang kanyang bukong-bukong sa huling pagkakataon. Tumawa ng malakas si Tyler. Ang sikat na supling ng mga Huxley mula sa New York ay hindi talaga nahalikan ang babaeng nililigawan niya sa loob ng kalahating buwan. "Hoy, pinsan, kahit papaano ay nakasama ko na si Hailey Camden dati. Napakababa mo sa akin, alam mo ba yon?" Sa sandaling ito, tila may malakas na pakiramdam si Tyler ng higit na kahusayan. Galit na galit si Kaiden. Paano kaya niya hahayaan na malampasan siya ni Tyler? Sabi ni Kaiden, "Screw you. Ano ba naman ang pinapakita mo? Ano ang sitwasyon ng asawa niya noong nililigawan mo siya, at ano ang sitwasyon niya ngayong nililigawan ko siya?" Noong panahon na iyon, ang asawa niya ay nagpapanggap pa na isang walang pera na deliveryman. Si Jordan Steele ay presidente na ngayon ng isang malaking korporasyon. Tyler, hindi kita minamaliit, pero kung susubukan mong manligaw kay Hailey Camden ngayon, makakalimutan mong hawakan ang kamay niya. Dahil sa pagiging malayo sa kanya at sa kanyang matinding damdamin para kay Jordan Steele, hindi ka man lang niya susulyapan. Sumang-ayon si Tyler, naniniwala ako. Si Hailey Camden ay talagang hindi kasing promiscuous at kasing dali ni Rachel Quinn. Ideya ni Tyler na sadyang subukan ni Kaiden na mapalapit kay Rachel sa Starbucks sa kabilang pagkakataon. Sabi ni Tyler, may bottom line pa rin si Hailey Camden. Kung ikukumpara kay Rachel Quinn, siya ay itinuturing na isang mabuting babae, ngunit siya ay napaka-prideful, materialistiko, at mersenaryo. Kung magagawa mong walang pera si Jordan Steele, ginagaranti ako na magiging isang piraso ng cake para makuha mo ang kanyang puso. Sinimulan itong isaalang-alang ni Kaiden ng seryoso. Matapos makasama ang napakarilag na si Hailey sa panahong ito, talagang nahulog ang loob ni Kaiden sa kanya.
Bilang isang supling ng isang mayamang pamilya, nakipag-date siya sa maraming kilalang tao na hinahangaan at iginagalang ng milyon-milyong tao. Kung hindi man lang niya makuha ang puso ni Hailey, magagalit siya. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-isipan ito, sinabi ni Kayden, "Okay, I'll officially declare war on Jordan. Ipapabangkarot ko ang Ace Corporation." Tuwang-tuwa si Tyler dahil ito na talaga ang hinihintay niya. Pagkalipas ng 3 araw, ginawa ng Ace Corporation ang mga headline sa front page ng 2 pangunahing website ng balita sa pananalapi. Ilang mga channel sa RIE ang nagpalabas ng eksklusibong media coverage ng Ace Corporation. Ang Economic Channel. Sabi ng host, ngayon, ang short-selling firm na Bonitas ay gumawa ng 43-page short-selling report sa nakalistang kumpanya, Ace Corporation. Sa ulat, ang Ace Corporation ay inakusahan ng pagpapalaki ng kanilang mga kita sa anunsyo ng mga kita noong nakaraang taon ng $125 milyong. Corrupt din umano ang pamunuan ng Ace Corporation, lalo na ang batang presidente na si Jordan Steele na kulang sa leadership competency at walang ingat na nagsasayang ng pera. Sinasabi ng ulat na ang mga bahagi ng Ace Corporation ay walang halaga. Ang ulat ng short selling ay nag-trigger ng matinding pagbagsak sa presyo ng stock ng Ace Corporation ng 23%, ang pinakamalaking pagbaba mula noong nakalista ang kumpanya. Ang Ace Corporation ay naglunsad na ngayon ng isang emergency na paghinto ng kalakalan at naghihintay ng pampublikong paglilinaw ni Mr. Steele. Sinabi ni Victoria Clark at Hailey Camden, mga Vice President ng Ace Corporation, sa aming reporter na ang nilalaman ng short-selling na ulat ay hindi sumasalamin sa totoong sitwasyon ng kumpanya. Inihayag din nila na ang Board of Directors ng korporasyon ay nasa isang emergency conference na ngayon para sa bagay na ito. Itinatag noong 2003, ang Ace Corporation ay nagpapatakbo ng mga negosyo sa mga larangan kabilang ang National Asset Management, Investment at Development, Domestic Trade, Real Estate Development. Sa board meeting ng Ace Corporation, si Jordan, Victoria, at ang mga nangungunang executive ng kumpanya ay naroroon sa conference room habang ang Hailey Residences ay galit na papunta sa opisina mula sa construction site ng Hailey Residences. Sinagot ni Victoria ang telepono at sinabing, "Mr. Steele, natuklasan namin na ang 43 pahinang short-selling na ulat ay isinulat ni Kayden Huxley, ang apo ni Arthur Huxley, chairman ng Breezy Express. Ginawa ito ng isang Huxley. Alam ko na. Walang katuturan na bigla kaming tinutukan ni Bonitas ng walang rhyme o dahilan. Mr. Steele, ito ay dapat na isang paraan ng paghihiganti na ipinapataw sa iyo dahil sa isang personal na away, hindi ba? Dahil ba ito sa nakaraang insidente sa pagitan ni Mr. Steele at Rosie Huxley? Ang mga shareholder sa pulong ng lupon ay nag-uusap at nagbubulungan sa kanilang sarili. Ngumiti si Jordan at napakalmadong sinabi, "So it was a Huxley." Mukhang si Tyler Collins sa wakas ay nakakakuha ng tulong mula sa mga Huxley. Si Jordan ay hindi na abala sa pag-atake ng mga Huxley. Noon, nang mabangkarot ni Jordan ang mga Collins, ipinaalala ni Victoria kay Jordan na ang ina ni Tyler ay mula sa isang nangungunang pamilya sa New York. Walang pakialam si Jordan sa mga oras na yon. Ganon din, hindi na siya nagpaalam sa kanila ngayon. Ano ang malaking bagay tungkol sa mga Huxley? So paano kung nasa listahan sila ng pinakamayayamang pamilya sa bansa? Paano kung bilyon-bilyon ang halaga nila? Wala silang ideya kung gaano kalakas talaga ang Steeles. Bagamat ang Steeles ay sinasabing may daan-daang bilyong dolyar sa mga asset, kahit si Jordan ay hindi sigurado kung gaano karaming pera ang mayroon ang Steeles. Ang mga Huxley ay wala sa parehong antas ng Steeles. Kumatok si Jordan sa mahabang conference table at sinabihan ang lahat na tumahimik bago sinabing, "Lahat, hindi mo kailangang magpanik. Ang bagay na ito ay lumitaw dahil sa ilang mga personal na gawain ko. Talagang hahawakan ko ito ng maayos at bibigyan ko ng paliwanag ang lahat ng shareholders pagkatapos kong asikasuhin ito. Ginagaranti ako na hindi tayo mawawala kahit isang sentimo dahil sa bagay na ito." Alam ng lahat na si Jordan ay dapat magkaroon ng isang misteryosong background at mga nakatagong kakayahan dahil maaari siyang maging chairman sa sandaling siya ay sumali sa korporasyon. Mr. Thomas Steele. Isa lang itong ikatlong henerasyong tagapagmana ng Huxleys na pumukaw kay Mr. Steele. Si Arthur Huxley ay hindi pa nagpahayag ng kanyang paninindigan, kaya dapat tayong lahat ay magtiwala kay Mr. Steele. Kahit na sumama si Arthur Huxley sa kanyang apo,
Naniniwala ako na hindi siya makakasama ni Mr. Steele. Tumingin si Jordan kay Victoria at inutusan, Victoria, maghanda ka agad ng ulat ng paglilinaw at ipadala ito sa mga ahensya ng media. Tinawag ni Jordan si Mr. Walton at sinabing, Mr. Walton, ang kaganapan sa pagbebenta ng Black Friday ay ilang buwan pa, ngunit gusto kong pumirma ng ilang malawak na kontrata sa pakikipagtulungan sa iyo ng maaga. Mr. Walton, alam kong nagretiro ka na at hindi mo na pinamamahalaan ang karamihan sa mga gawain ng iyong kumpanya. Mangyaring makatiyak, tiyak na mag-aalok ako sa iyo ng isang presyo na kasiyasya sa lahat ng nasa board ng iyong kumpanya. Sa kabilang dulo ng linya, tumawa si Mr. Walton at sinabing, maaaring hindi alam ng iba, ngunit alam ko kung gaano kabigat ang iyong pamilya. Mr. Steele, salamat sa iyong kabutihang loob. Tatanggapin ko ang iyong alok sa ngalan ng Board of Directors. Maaari mo silang direktang kontakin sa loob ng kalahating oras. Salamat. Pagkatapos, gumawa ng ilang magkakasunod na tawag si Jordan sa ilang bigwigs. Sa tulong nila at suportang pinansyal ng Steeles, tiyak na tataas ang presyo ng stock ng Ace Corporation bukas. Di nagtagal pagkatapos na ipagpaliban ang pulong, dumating si Hailey sa opisina ni Jordan nang nagmamadali. She frantically asked, Hubby, anong nangyari? Nabalitaan ko na may malisyosong tinatamaan ang Ace Corporation. Nalaman mo ba kung sino yon? Sumagot si Jordan, Kaden Huxley mula sa New York. Agad namang kinilig si Hailey.